value furniture, that's why we give the best quality at the lowest price. So why wait? Come and visit us at JB Rizal Street, Barangay Camille Mill. Homemark is truly the mark of your modern home. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. Makalipas ang matinding pagbuhos ng ulan kahapon, ilan na namang mga barangay sa lungsod ang nakaranas ng malalim na pagbaha. Isa na dito ang Uba Street sa Barangay Lalud, na lubang naapektuhan sapagkat hanggang ngayon, abot dibdib pa rin ang tubig baha. Ilan sa mga residente dito ay nagtayo na ng tolda sa ibabaw ng tulay dahil maging ang elementary school na maaaring pansamantalang malipatan ay lubog din sa tubig. Kaugnay ng suliraning ito, nakapanayam ng Newsline team si Calapan City Mayor Doy Liachon at tanging ang pagpapalinis lamang umano ng mga drainage canal ang mabilisang remedyo na magagawa nila sa ngayon. Inaasahan din ni Mayor Liachon na masisimula na ang paghuhukay ng mga ilog na kahit papaano yung makakatulong man lamang sa pagbawas ng baha. Kanina tumawag ako kay Congressman RGV. I am yet to contact with the governor regarding itong dredging natin. Kasi yung makikita natin, makakatulong din to eh. Yung dredging natin, yung dredging machine natin, naandyan na for quite some time. Na training na natin lahat ang mga tao na kailangang gumampan dito. No? Training natin sila. Sa city government po yung mga tao. Kaya lang hindi mag-operate kasi yung pondo po nito for operations manggagaling sa DPWH. Nung binerify ko kay Director Gonzales, ang sabi niya na andyan na daw yung pera. Pero bakit hanggang ngayon? Kasi like dito sa Lalud, makikita nyo, itong Lalud na to, yung kasing yung riverbed, kapantay ng karsada eh. So, pagka dumami ang tubig, hindi siya dadaloy, kundi kakalat lang. No? Eh, ito naman sa Lalud, ito maliit pa akong bata. Ganyan na yan. Ano? Kaya sabi ko, itong dredging operations, malaking bagay para lumalim yung ilog, yung riverbed, ano? Kasi mga banlik na yan, mga basura, mga ano. Pag nalinis yan, lalalim yan, tutuloy hanggang sa dagat. Aminado naman ng alkalde na problema sa drainage ang sanhi ng pagbahang ito. Kaya naman sa susunod na taon ay kanya umanong ipaprioridad ang pagbuo sa Drainage Master Plan ng lungsod, kasabay ng iba pang mga proyekto kontra baha. Dismayado naman ang punong lungsod sapagkat nakadadagdag din aniya sa suliranin ng pagbaha ang mga basurang nagbabara sa mga kanal dahil sa kakulangan ng disiplina ng mga mamamayan. Yung campaign ko for cleanliness ay malaking bagay. Ano? Sa palengke ko kahapon, 10 sako nakuhang basura. Barado ang drainage. Sabi ko nga ho, kung hindi man tayo, kasi ang dami nating gustong baguhin ng gobyerno. Ang dami nating gustong baguhin ng tao. Pero yung sa sarili natin, hindi ko nilalahat yung taga-Calapan. Pero karamihan sa atin, yung basura nyo, hindi mo ilagay sa bulsa, inalalagay. Parang marami tayong taga-walis. Eh, pag nag-accumulate yan, bumabara yung drainage, eh hindi dadaloy talaga ang tubig. No? So, immediate is pinapalinis natin. Number 2, yung master plan ng buo, kahit wala akong pera ang City Hall, pupondohan ko na to next year kasi immediate concern na to. Ngayon, makikipag-coordinate po ako sa mabuti nating congressman at kay Gob na kasi katulong natin sila paggagawa ng drainage. At least, may master plan na yung pag nagawa kayo, ganito dapat ang paggawa ng drainage kasi kung kanya-kanya walang coordination, eh, magsasali-salibat yan. Umaasang alkalde na makikipagtulungan ang mga mamamayang Calapeño upang hindi na lumala pa ang problemang ito. At hinihiling na lamang niya ang panalangin na mabawasan ang mga malalakas na pag-ulan dito sa lungsod. Magtulong-tulong tayo, maglinis tayo ng Calapan. No? Yun po ang sa ngayon. And let's hope and pray na tumigil na tong lakas ng ulan na to. At least mainit niya ngayon eh.
yun ho, number one, yung extra volume siguro, dala na to ng global warming na masyadong malakas ang buhos ng ulan. Siguro kahit kahit una mababa yung Kalapan, kahit maganda mga drainage, kung talagang extraordinary ang buhos niya, hindi gano'ng lalabas yan sa dagat, no? So, dasalo natin, alam mo,